Uy mga bossing, yan, kumusta po kayo? Tagal kong nawala Mga boss, hindi rin tayo nakakapag-live. Ito, may napaka-importante lang akong i-share sa inyo. Babalik ko na naman to sa stock setting. Kita nyo naman, nagrekta ulit ng kanyang rod fan. Ay, nako. Bali, naayos ko na po ito dati. And then, naging busy ako. Nagpapaschedule sila bossing yun sa aircon kasi nawala yung lamig. Ayan. Ang problema, hindi na syempre nakaintay kasi syempre naman busy din tayo. Syempre busy din sila kung ano lang yung may oras sila. So ilang beses silang nag-try pero ayun nga hindi magtugma yung oras namin. So pasensya na bossing. Ayan, at ito pinagalaw nila sa iba ulit at ayos ulit sila ng aircon. Ang problema mga bossing ay rinekta tong kanyang rod fan. Naka-automatic na to dati, na ibalik ko na to ngayon babalik ko na naman. Ewan ko lang kung ano naman yung pinaggagawa nila dahil may mga putol na naman dito at may mga kinonek, may putol dyan. So maggagalaw na naman ako sa may relay box nya. Meron din dito hindi nikit. Ayan na nga. So ayun mga boss, at paalala ko lang po sa mga gumagawa yan ng aircon o ng mga sa rod fan, as much as possible po, kung talagang kailangan nyo magrekta, ito yung talagang gusto kong i-share. Huwag kayong kukuha ng supply ng kanyang ignition coil or sa distributor, lalo na sa mga EFI. May epekto po yan, hindi nyo lang siguro pansin, pero may epekto yan sa performance, lalo pag uminit na o tumagal na o mandar na yan. Tapos pag nagload na ng sabay-sabay, may epekto po ito. Yan. Huwag kayo dyan kukuha ng supply kung gusto nyo magrekta ng rod fan. And yun din po, pagka ang problema kasi nito, nawala na yung lamig ng aircon tapos tumigil yung ikot ng rod fan. So ibig sabihin lang po noon ay either fuse, relay, or baka naman kanyang switch. Yan. So hahanapin po talaga natin yun. As much as possible, iwasan po natin mag-tamper ng ganito, di ba? Yan. So kung hindi ipinapabalik nila bossing to, kung hindi dinala dito or kung hindi nagloko ulit yung sa aircon, nagloko kasi ulit po kung hindi nagloko ulit, then sana hindi na natin makikitang ganyan, hahayaan na nila na ganyan yan kasi gumagana naman. Yun nga lang ang problema po, di ba, tampered na naman siya, wala na sa command ng ECU, na bypass na, and then kumuha pa tayo ng supply dito sa kanyang supply sa ignition coil, which is umaagaw po yan ng kuryente. Syempre nagdagdag load dyan. Mas maganda kasi po na yan lang ang load niya para dyan lang siya talaga sa distributor. At may mga nagawa na po akong ganyan. Ewan ko kung napanood nyo yung iba kong mga videos. Kung nakafollow po kayo sa akin noon pa, nakita nyo yung nirewire ko na hindi mahuli-huli kung asan yung problema ng kanyang sasakyan. Okay naman siya, maayos na timing na lahat, na-rewire na, pero ayun, yun nga, nagpa-rewire sila dahil parang nasunog yung sa may relay box niya. And then inayos ko na rin yun. Ang problema, meron silang ginalaw pala dito na hindi ko nakita, hindi ko napansin. Pero Series 3 po yun, Nissan Sentra Series 3 B14. Pagka-check ko sa kanya, nakatap pala sila nung hindi ko alam kung sa rod fan yun or sa aircon. Kumuha ng supply dito sa kanyang distributor. So pagka nag-i-engage na lahat, I mean nagte-turn on na ako ng headlight, aircon. Ayan, pagka sabay-sabay na open ng accessories or nag-switch on ng accessories, mamamalya na siya, tapos kakadyot-kadyot. So yun ang mahirap ma-resolve. Syempre pagka hindi sa electrical yung gagawa, walang knowledge sa electrical, makina na ang sisisihin na naman nun. So dagdag gastos na naman yon. And yun po ay na-resolve nung inalis ko yung kanyang wire na nakatap dun sa distributor. So wag po tayong kukuha dun pag may irerekta tayo o kukunan natin ng supply.
Sa iba na lang po, gawan na lang natin ng sariling relay siguro, tapos kuha lang tayo ng switching. Ito kasi nakarekta siya, oh. Kita nyo, oh. Nakarekta siya mismo. So yung load ng rod fan, dalawa pa naman yan. Yung load ng rod fan, matic, kaagaw na agad niya ang distributor, 'di ba? So may problema na po yan, magkakaproblema po yan sa kanyang performance. So iwasan nyo po yan mga boss. Yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo. And sa mga nagpapagawa naman po, iwasan nyo as much as possible. Hindi na nga as much as possible, iwasan nyo strictly. Iwasan nyo talaga, ayan, na matamper yung mga electrical ng mga sasakyan ninyo. Lalong lalo na, no, sa mga modelong sasakyan ngayon, yung mga latest. Wag kayong magtatamper ng mga sasakyan. Lalo dependent na yan masyado sa kanyang electronics, sa kanyang mga sensors, at maselan yan, baka masunog ang ECU niyan, magkakaproblema tayo niyan. Lahat po kasi ng accessories nito ay daan sa ECU, so may command sa ECU. Ayan. So iwasan po natin yung magganyan na magrekta. Delikado yan, no? Sige pa mga bossing, Nav Customs po.